Panginoon. At sinayoy. So, noong unang araw ay ang palutuon ni Juan at ang magawa ni Jesucristo na ipinamamanig ng Amang nasa langit. Yung pangalawang araw ay ang libing na nais na iligtas ng Diyos. Ang kahapon ay ang pagdugo ni Maria at ni San Jose. Ngayon naman ay ang pinsan ni Maria na sina Elizabeth at Zacarias. So bahagi ho ng panyaya na ipinapahayag sa amin ng Purong Kapal na tayo tinatawagan yung kahalagahan ng patuloy na pananalangin. No? Pananalangin na nawa ay makita natin sa Ebanghelyo, ipinamanig dito na alin. Well, maraming pwedeng ipanalangin, pero yung higit na binigyan ng panalangin dito ay magkaroon ng anak. No? Sa unang pagbasa, yung asawa ni Manoah, at dito si Elizabeth at si Zacarias. At binahagi mo rito yung pag-insenso. No? Si Zacarias ay bahagi ng sacerdote na bayang Israel. So yan ang nakatalaga na magsulog ng insenso. Yung po tinatawag natin yung pag-insenso, dalawa ko yan, yung tinatawag natin na mobile, yung ginagawa natin ngayon, mobile yun kasi nadadala natin kahit saan. At saka yung isa, yung katulad ng nakikita natin sa Templo ng Jerusalem, ay nasa isang lagayan lamang. Doon sinusunog yung mga meron ng mismo lagayan, nilalagyan na doon ng uling at saka ng kamanyahan. So, pero isa po maliwanag na ganda ang kamanyahan rin, yung pagiging natin na pagpapala ng Diyos, yung blessing ng Diyos. At yun yung inihiling ng panalangin ni Zacarias na katulad ni Manoah ng kanyang asawa ay magkaroon ng anak. Sa atin napakahalaga yung pagkakaroon ng anak, lalo na sa mga Israelita. Bahagi yun ng kanilang kultura. Pero hindi naman bahagi yun sana napakita natin bilang kasama ng kultura kami. Hindi lamang po yun sa yung may maiwanan kang lahi. Yung magpapatuloy ng iyong lahi. At pangalawa, sabi natin, survival of the nation. Yung may mga bansa ngayon, tulad ng Japan at South Korea, sila nagkakabilangan kasi mas kakaunti yung kanilang birth rate. Sa ngayon sa mga expert at least, mayroon dapat 2.3 na birth rate. Ibig sabihin, ang dapat pamilya, parang ang bansa ay mag-survive sa susunod na generation. Iniiling na dapat ang bawat pamilya ay 2.3 yung average na magkakaroon ng anak. Kasi bakit? Kapag kasi mababa doon, ay anong mangyayari? Ay mas marami ang nasa level na tinatawag natin mga mag-retire na at walang workforce na magdadala sa kanila. Pero lalo na sa bayang Israel,
Kasi sila'y napapaniliran ng mga kalaban eh. Kaya ramdam na ramdam nila yun. Ano? Survival of the nation. So, bahagi ko yun ng kanilang panalangin na magkaroon sila ng anak. At yun ang idinudulog nila sa harapan ng Panginoong Kapal. At makita natin na sa ating mga panalangin, marami tayong pwedeng ipagdasal sa harapan ng Diyos. No? Kung ano man yung ipagdarasal. Pero sabi mo, yung isa sa mga nakikita nilang kaalagaan sa bilang mga Israelita na magkaroon ng mga anak. No? Ngayong panahon na ito, isang problema natin ngayon ay kung isa iba ay magkaanak kasi bakit mahirapan daw sila. No? Ay hindi ho, no? Ay kuntusin na napakalaki ng biyaya ng pagkakaroon ng anak. Pero bahagi yun na makita natin sa ating panalangin na na kinakailangan iharap natin sa Diyos. No? Iharap natin sa Diyos. At ang ating panalangin ay bahagi yun na katulad ng ipinamanig ni Zacarias at ng asawa ni Manoah na ilapit natin sa Diyos. Pero huwag natin kalimutan na sabi natin, ano man yung ipinagdarasal natin, huwag kayong mahiya na sabihin sa Diyos kung ano yung gusto ninyo. Pero sana, sa huli, sabihin ninyo sa Panginoon na kung ano yung kagustuhan ng Panginoon ang siyang magaganap. Sabagat nakita natin dito, si Zacarias, pinagkalooban ng anak. Yung nga lamang sa kanilang katandaan na. No? Dumating yung kanilang anak. Pero sabi nga natin, sa panahon ng Diyos, in God's time, no? Na palaging kaakibat ng ating panalangin natin, sang-ayon sa iyong kagustuhan. At bahagi yun ang unawaan din natin. Ano? Kaya huwag natin kalimutan palaging isama yun sa ating panalangin. No? Sabi nga, huwag tayo mahiya na ipagdasal yung gusto natin makamit sa buhay na ito. Pero huwag din natin kalimutan na sa huli ay sang-ayon sa iyong kagustuhan, Panginoon. No? Sana isubmit natin yung ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Napakahalaga ho yun, no? Yung kababaan ng kalooban. Pangalawa, nakita po natin dito yung mga specific instruction. Ano? Anong katulad ng specific instruction? Katulad ng halimbawa na huwag mo hindi mo patitikman ng nakalalasing na inuman. No? Kay Samson na rin, huwag mo gugupitan ang kanilang buhok. No? Sino yung mga specific instruction? Bakit ito may mga specific instruction? Kasi inilalaan lamang na itong mga taong ito ay hinihanda ng Panginoon sa kanyang misyon. Na partikular ng pagkilos na inilalaan ng Diyos para sa kanila. Hindi naman nahulugan na hindi na tayo dapat magpapagupit katulad ni na makita ko natin sa anak na ipinahayag ni Manoah. O hindi kaya ay yung hindi natitigil ng alak. So, bahagi yun. Maaaring may ganong klaseng islapit, pero hindi yan talaga lamang na na ito ay inilalaan ng Diyos sa pagkasakatuparan ng kanyang misyon. At yun naman huwag natin kalimutan. May misyon tayong ginagampanan sa daigdig na ito. At sana po, ay makita natin sa Panginoong Kapal na baka sa ating pagtahat sa daigdig na ito, ano ba yung mission natin sa mundong ginagalaw na mahalaga ho. Mahalagang makita natin yung ating mga mission
bilang pagdadalaga ng Diyos ng misyon na para sa atin kung bakit tayo isinilang sa daigdig na ito. No? Tanong natin si Pome Caballo. No? Sabi nga natin ay dapat ang buhay natin dito ay tumutugon saan ba tayo nais na gabayan ng Diyos upang hindi tayo magiging kapakinabang sa daigdig na ito. Baka inilalaan tayo sa isang misyon na para sa ating pamilya, para sa ating barangay, o para sa ating bayan. Sana makita rin natin. Hindi naman lahat ay magiging katulad ni Juan Bautista. No? Kasi para sa kanya yun. Hindi naman lahat ay katulad na ipinahayag ng dinaanak ni Manoa. Pero sigurado tayo ay may misyon na ginagampanan sa daigdig na ito sa maayon sa kalooban ng Diyos. At yun naman yung makita natin na yun ang pagkabasihan natin. Tinutugunan ba natin yun? Tayo ba'y nalalapit doon o nalalayo doon? Hanawa, ito yung higit nating maihandog sa harapan ng Pome Caballo sa kanyang pagparito bilang bahagi ng ating pag-iisa sa dakilang misyon ng pagliligtas ng Diyos.